Kung kaya mo nang lumipad palayo sa taong minsang nanakit sa'yo. Pero pinili mong bumalik, pagmamahal ba yon o katangahan? Isang kalapati sa Nueva Ecija ang nagbigay ng sagot at binago ang buhay ng dalawang tao. Sa malawak na palayan ng Nueva Ecija, nakatira si Jerwin, isang 19 na taong gulang na binata. Tahimik siya, mailap, at laging may dalang galit. Para bang bawat araw, may kaaway siyang hindi naman nakikita. Galit siya sa mundo, galit sa hirap, at higit sa lahat, galit siya sa tatay niya na iniwan silang mag-ina noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Dahil dito, lumaki siyang walang direksyon, walang inspirasyon, at walang tiwala sa kahit na sino. Ang buhay para sa kanya ay isang walang katapusang pakikibaka. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga sako ng palay sa likod bahay, may narinig siyang marahang tunog mula sa bubong. Pak! May nahulog, isang kalapati. Nakabagsak ito sa lupa, nanginginig, hirap huminga at may dugo sa pakpak. Tsk! Bulong ni Jerwin. Patay na ata to. Para masigurado, tinapik niya ito ng paa, marahan lang para tingnan kung gagalaw pa. Gumalaw nga. Buhay pala, malamig niyang sabi. Pinulot niya ang ibon. Ang nasa isip niya hindi para alagaan, kundi para tingnan kung may identification ring. Baka may may-ari, baka mahal, baka pwede niyang isauli para kumita. Pero wala. Dahil sa inis at pagod, hindi niya namalayan na napadiin ang hawak niya sa maliit na katawan nito. Nanliit ang mata ng ibon, pero imbes na lumayo o manuklaw, hinalikan nito ang kamay niya. Isang maliit, mainit at marahang dampi. Para bang may ibinubulong ito, tulungan mo ako, at doon may biglang kumurot sa dibdib ni Jerwin. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, awa. Inuwi niya ang ibon sa loob ng bahay. Kumuha siya ng lumang kahon, nilagyan ng bulak at tinakpan ng tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang sugat nito gamit ang telang binasa sa tubig. Wala siyang kaalam-alam sa pag-aalaga ng ibon, pero ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Tawagin na lang kitang Kuto, sabi niya sabay tawa ng bahagya. Ang liit mo kasi, tsaka makulit. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, may tinawag siyang alaga. Sa mga sumunod na linggo, tila nagkaroon ng bagong buhay ang tahanan nila. Kapag naglilinis siya ng bakuran, si Kuto ay nasa balikat niya. Kapag kumakain siya, si Kuto ay nasa gilid ng plato, tahimik na nakatingin. At kapag umiiyak siya tuwing gabi dahil bigla niyang naalala ang lahat ng sakit, si Kuto ay dahan-dahang sumisiksik sa dibdib niya, nagbibigay ng kakaibang init. Dati, ang mundo ni Jerwin ay puno ng katahimikan. Ngayon, may tunog na ng mga pakpak, may mahinang huni, may buhay. Dati wala siyang mapagsabihan ng kanyang mga sama ng loob. Ngayon, may isang ibong laging handang makinig. Madalas niyang kausapin si Kuto, ibinubuhos ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Tay, bakit mo kami iniwan? Ma, pagod na ako. Kuto, bakit ka nandito pa rin? At kahit hindi sumasagot ang maliit na ibon, sapat na ang presensya nito para mabawasan ang bigat sa kanyang puso. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong mananatili, hindi isang taong magbibigay ng payo. Lumipas ang isang buwan, at unti-unting gumaling ang pakpak ni Kuto. Naging tuwid na ito, malakas, mabilis nang gumalaw. At dumating ang araw na alam ni Jerwin na kailangan na niyang gawin. Ang palayain ito. Dinala niya si Kuto sa labas at binuksan ang hawla. Tara ni, lumipad ka na, bulong niya, pilit na kinokontrol ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumingin si Kuto sa kanya tila nagdadalawang isip. Ngunit sa huli, lumipad ito. Pataas ng pataas, malaya, mabilis. At habang pinapanood niya itong papalayo, parang may humigop sa puso ni Jerwin. Lahat naman umaalis, bulong niya sa sarili. Walang bumabalik. Malungkot siyang lumakad pabalik sa bahay, pilit na inaaliw ang sarili, nang biglang may aninong tumama sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Kuto. Bumalik, umupo sa balikat niya, at para bang sinasabing, hindi ako tulad nila. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jerwin ang init na hindi galing sa galit, kundi sa pagmamahal. Naluha siya habang hinahaplos ang ulo nito.
Bakit ka bumalik? Ano bang nakita mo sa akin? Tahimik lang ang ibon, pero nandyan. At sa isang buhay na puno ng mga iniwang pangako, napakaiyak maramdaman na may isang nilalang na piniling manindigan para sa kanya. Dahil kay Kuto, unti-unting nagbago ang ugali ni Jerwin. Hindi na siya palasigaw, hindi na siya nangaaway, hindi na siya galit sa mundo. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang mahalin ang isang nilalang. At dahil doon, unti-unti niyang natutunang mahalin ang kanyang sarili. Isang araw, habang inaayos niya ang mga sako ng palay, napansin niyang may papalapit na isang matandang lalaki. Nakasombrero ito at may bitbit na kahon ng mga ibon. "Anak," malumanay na sabi ng matanda. "Nakikita mo ba yung kalapati na yan?" Napatingin si Jerwin kay Kuto na nakaupo sa bakod. "Oo," sagot niya. "Akin yan." Umiling ang matanda, hindi galit, hindi rin bastos. May lungkot lang at pag-aalala sa kanyang mga mata. "Anak, ibon ko yan. Matagal ko nang hinahanap, 6 na buwan nang nawawala." At ang huling sinabi nito, parang humati sa puso ni Jerwin. "Ako ang tatay mo." Napatigil siya, nanigas, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ito yung taong sinisisi niya sa lahat. Ito yung taong nag-iwan sa kanila. Ito yung taong nagtanim ng galit sa puso niya. Ang gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang sabihin, "Hindi mo na pwedeng kunin ang kahit ano sa akin." Pero bago pa siya makakilos, lumipad si Kuto. Umupo ito sa isang poste sa pagitan nilang dalawa. Tumingin ito sa kanilang pareho. Tahimik, ngunit para bang may malinaw na mensahe, hindi lahat ng umaalis, kalaban. Naluha ang kanyang ama. Naluha si Jerwin. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng palayan, nag-usap silang dalawa. Hindi ito naging mabilis, hindi perpekto, hindi instant ang paghilom. Pero unti-unti, tinahi nila ang mga sugat na iniwan ng maraming taon. At alam mo ba kung sino ang naging tulay para magsimula ang lahat? Isang maliit, sugatan at makulit na ibon na pinangalan ng Kuto. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang lumayo, kundi sa kakayahang bumalik, magpatawad at magmahal. Kahit minsan nasaktan. Minsan, ang mga sugatan pa ang nagdadala ng liwanag. At minsan, ang tulong na ibinibigay mo sa iba ay bumabalik sa iyo bilang pag-asa na hindi mo alam na kailangan mo pala. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ang Kuto sa buhay mo? Yung nilalang na hindi ka iniwan kahit iniwan mo na ang sarili mo? Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli.